Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Today is the Lord's Day. It's also called the Resurrection Sunday morning. Tayo'y nagpupuri sa Panginoon sa kanyang kahabagan. Tunay, nagagalak ho tayo kung paano ang Diyos ay patuloy na gumagawa at patuloy na nagliligtas at patuloy na nagbabanal sa kanyang mga mananampalataya at nagtatayo ng kanyang iglesia. Tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya niya, sa pagsustento niya sa atin sa buong nakaraang linggo. And we know it's a little bit different, na medyo mahaba, hindi basta medyo mahabang weekend ang nangyari. At marami ang nagbakasyon, marami ang nakapagpahinga. But I hope lahat ho tayo ay kahit paano ay nagnilay-nilay. Pinag-isipan natin, nag-meditate tayo sa katotohanan na si Kristo ay naghihirap sa krus para sa ating kaligtasan. Hindi na siya basta naghirap, namatay. Literal na namatay ang ating Panginoong Hesus Kristo. At siya ay sa biyaya ng Diyos sa unang araw ng linggo ay nabuhay muli. Kung kaya't ang ating pananampalataya ay may kabuluhan, ang ating pangangaral ay may kabuluhan, at dapat lang ho natin itong ipagpatuloy. So simulan ho natin ang ating Sunday morning service sa pamamagitan ng ating pagdako sa Sunday School. At sa pagsisimula ho natin ay tayo ho muna ay umawit. Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Thither such love and sorrow meet. Both thorns compose so rich a crown, where thou, old realm of nature mine, that
Magsipon po lahat. Love so amazing, so full, so divine. At I hope ay wag mawala yung ating amazement sa pag-ibig ng Panginoon. At ito ang ating magiging ay gasolina para patuloy na umandar sa buhay Kristiyano. At nawa ho ay patuloy nating hingin sa Diyos na buksan ang ating mga mata na makita natin lalo ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga material na bagay, kung hindi sa pamagitan ng binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. So tayo dumako sa ating Sunday School at tayo ho muna ay manalangin at hingin natin ng tulong gabay ng Panginoon sa atin sa pag-aaral natin ng kanyang salita. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay tunay na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo. Kamangha-mangha, Panginoon, ang gawa ng iyong kamay kung paanong ikaw, Diyos na banal, Diyos na matuwid, na karapat-dapat lamang ipataw ang parusa sa aming mga makasalanan. Ikaw rin naman ay Diyos na mapagmahal at mahabagi na nagligtas sa aming mga makasalanan sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. O Panginoon, nawa wag mawala sa amin ang pagkamangha sa dakilang ebanghelyo, sa pagmamahal mo, sa biyaya mo. Nawa o Diyos, maging sa aming pag-aaral ng iyong salita ay huwag naming ituring itong bilang ehersisyo lamang ng aming mga kaisipan, kundi isang tunay na gawain na ibinilin mo sa amin na kami lumalim pa sa pagkaunawa at sa pagkaalam ng iyong mga katotohanan upang ito ay magtulak lalo sa amin sa kabanalan. O Panginoon, ingatan, samahan, tulungan mo kami, lalo na po ako bilang tagapagturo at ang iyong iglesia. Ilayo mo kami sa anumang mga kasinungalingan, ilayo mo kami sa anumang mga daya, at lalo higit, Panginoon, ay sa aming pinag-aaralan na ito, Panginoon, ay may kahirapan. Naming hinihiling na bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng tamang puso sa lahat ng ito, at ikaw po ang patuloy na maluwalhati. Badalin mo ang iyong iglesia. Salamat po sa dakilang kaligtasan na meron kami kay Kristo. Ingatan, samahan mo po kami. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho'y dumako sa ating pagre-review, and because of our time ay usually binabasa natin ang Ten Commandments. Nabasa natin ang Ten Commandments. Diretso na ho tayo sa pinaka-lesson natin ngayon. We have studied commandment number 1, 2, and 3. And ngayon naman ay nandito tayo sa commandment number 4 na kung saan nandoon ang pagkakabanggit. Remember the Sabbath day to keep it holy. So what is the Sabbath? So these are just some of the summary ng ating mga napag-aralan na. The term Sabbath is derived from to rest or cease from work. So yun ang pinakaibig sabihin ng Sabbath, ang magpahinga. God made or commanded Sabbath for man's good. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, God made Sabbath for man and not man for Sabbath. It is a day dedicated or set apart to the Lord. Ito ay nakabukod natatanging araw para sa Panginoon. Sabbath is not only a day of rest, but also a day of holy meeting together to worship God. It is a holy convocation. Hindi lamang ito araw na sabi nga nung isang hindi ito araw para maging tamad na wala kang lang basta gagawin. Kung hindi nandun yung engagement sa pagsamba sa Panginoon, sa pagninilay patungkol sa Panginoon. The Sabbath is a covenant sign between God and His people. Ito ay tanda. So kakaiba ito. Binubukod tangi nito, yes, merong ang kautusan ng Diyos sa the moral command is a one whole unit. Kaya nga ang sabi ni James, ang lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. But still, merong nagbubukod tangi sa Sabbath. Out of the 10, Sabbath lamang ang tinasabi na covenant sign between God and His people, Israel. Number 4, the fourth commandment shows that the Lord rules the whole week. So ang pang-apat na utos ay hindi lamang may kinalaman sa ikapitong araw, kundi ang pang-apat na utos ay may kinalaman sa buong linggo. Ang sabi ng Panginoon, 6 na araw ikaw ay tatrabaho at sa ikapitong araw ikaw ay magpapahinga. Okay? So
presents na ang Diyos ang siyang Panginoon ng buong linggo. So maling kaisipan na ang Diyos ay meron lamang pakialam tuwing Sunday, particularly sa atin bilang mga Kristiyano. At pagdating ng Monday hanggang Saturday, bahala tayo sa ating sariling buhay. Not so. Nahandoon ang pagiging Panginoon sa buong linggo. Now, ito yung ating sinasagot na katanungan. Are the Sabbath laws binding on Christians today? Ito bang Sabbath laws, ito bang inutos na ito ng Panginoon ay binding sa mga mananampalataya with all of its restrictions? Dahil may mga restrictions ito, may mga hindi pwedeng gawin at mayroong mga piling bagay lamang na pwede at dapat gawin pagdating sa araw ng Sabbath. So are these laws binding sa Kristiyano today? Meron lamang 3 viable positions: strict Sabbatarians, Christian Sabbatarians, and Lord's Day observants or observers. So tignan natin isa-isa. Noong nakaraan, kinonsider natin yung Christian Lord's Day. Yung una, pinag-aralan natin yung Lord's Day observance. And then pinag-aralan natin last Sunday yung Christian Sabbatarians. Ngayon naman, bigyan natin ng konting panahon. At yes, konti lang because I believe it is clearly yung one position na pinaka-least na pwedeng maging viable para sa mga mananampalataya. And that is strict Sabbatarianism. Yung strict Sabbatarianism. There are groups like Seventh-day Adventists and small numbers of Seventh-day Baptists. And I'm sure meron pang mangilan-ngilan na dyan somewhere out there na maaaring iba ang pangalan, but they observe the 7th-day Sabbath. Now, is this a viable option? Ito ba ay pwede nating maging option bilang mga New Testament believers? And the short answer to this is no. Ito yung pinaka-short answer natin. No, it is not a viable option. Bakit? There is no New Testament support for this view and practice. Walang suporta sa bagong tipan ang pananaw na ito at ang practice na ito. Walang record ng mga Kristiyanong mananampalataya o that's redundant. Pag Kristiyano, ibig sabihin mananampalataya. Walang record ng mga tunay na mananampalataya na ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na nagtipon at nag-observe ng Sabbath. Wala. That's just pure a biblical record sa meron tayo sa biblical history na meron tayo sa New Testament, and also even going beyond that after the apostles, sa mga church fathers ay wala rin nag-practice nito. New Testament believers, both Jews and Gentiles, gather in the first day of the week. Yun ang meron tayong ebidensya sa salita ng Panginoon ng church ay hindi nag-gather sa 7th day of the week, but rather on the first day of the week. Acts 20 verse 7 ang sabi, and upon the first day of the week, when the disciples came together, kailan daw? First day of the week. And that is Sunday sa ating kalendaryo. When the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Note, the tone of the Greek used in this verse indicates that it was customary for believers to gather. Hindi ko na inilagay dito yung technical term, pero pag pinag-aralan niyo na masusi yung mga salita, it is customary. Nung sinabi diyan, when the disciples came together, ibig sabihin, hindi natsambahan lang. Dumating si Pablo, din natsambahan niya na nagtipon sila. No, it is when, it is the schedule, it is the custom, it is the regular activity ng mga mananampalataya that they gather together to break bread. And again, that is words pertaining to the Lord's Supper. And then we have the preaching of the Word of God. So the gathering of the believers to worship. So muli, that is in the first day of the week. So ito ang example. Ito ang meron tayo sa bagong tipan. That's why we believe that strict Sabbatarianism or seventh-day observance ay hindi viable sa New Testament church. Hindi ito option.
point, the only viable option for Christians with regard to the relevance of the fourth commandment to believers are the first day or Christian Sabbath and the Lord's Day observance. So therefore, ito lang yung option na meron sa atin. It's either, okay, we believe that the fourth commandment is binding, and then the Sabbath now is the first day, or first day Sabbatarianism or Lord's Day Sabbatarianism. Or yung pang isang option na, well, we don't believe that the Sabbath is binding sa mga Kristiyano, but we do observe the Lord's Day. Okay, so Lord's Day observance. Again, note, both uses the term Lord's Day. Pareho din ang ginagamit ang term na ito sa magkabila. Pertaining to the first day of the week, the difference being one views it as Sabbath keeping and the other do not. Okay? Again, pareho sila sa it's the Lord's Day. Maririnig nyo sa mga churches na dito sa dalawang pagkabila na to, it's the Lord's Day, and that's true. Pero yung iba, tinatawag na lang ito, it's also the Sabbath, Christian Sabbath, at meron naman nagsasabi na ito ay hindi. Important, believers from these differing views do not consider this as a gospel issue. Okay? So again, itong magkabilang grupo na ito, just to give you an example, si John MacArthur and the late R.C. Sproul, magkaiba ang view nila dito, but they are, nagsasama sila sa mga conferences. Sila ay pareho si Bodhi Bacum and also still si John MacArthur, nagsasama sa mga conferences. So this is not a gospel issue. This is not a gospel issue unless you try to make Sabbath observance or the contrary to be prerequisite for salvation. Dito pumapasok ang Brother Paul, sabi mo kanina, merong 7-day Adventist at merong 7-day Baptist. Magkaiba ang turing natin sa kanila. Bakit? Sa 7-day Adventism, this is a gospel issue. May kinalaman ito sa kaligtasan. Okay? Pagdating dun sa mga 7-day Baptist, wala itong kinalaman sa kaligtasan. May kinalaman ito kung kailan nagtitipon ang mga mananampalataya. So let's be careful na mag-judge agad tayo na basta 7th day nagtitipon ay hindi agad Kristiyano. So let us be careful sa bagay na yun. So it is not a gospel issue. At magiging malaking problema, just to give you an example, sa Romans 14, merong issue about things, yung mga pagkain and then observance of days. Ang sabi ni Pablo sa Romans 14, let every man be convinced in his own mind. Pero pagdating sa Colossians chapter 2, verse 15 and 16, which is titinan natin next Sunday, wala tayong time ngayon, may mga false teachers na ipinapasok ito as legalistic as they were, as a gospel issue. Doon, iba ang treatment ni Pablo. So muli, sana makita natin na may mga bagay na kailangan nating i-discern kung itong ba ay gospel issue or hindi. Both sides have points to be considered. As we have read, yung sinabi ni, I believe, si Nathan Buznitz, from all of Christian history, good theologians from both sides differ sa mga bagay na ito. So muli, let's be gracious when we're dealing with may kakaiba ang kanilang position when it comes to this. Now, eto na. 5 reasons for Lord's Day observance. I've been praying, reading, and studying. At sabi ko nga ho kay Sister Jonah, pag nagbasa ako ng Christian Sabbatarianism material, nakukumbinsi ako. At pag nagbasa din naman ako ng Lord's Day observance material, nakukumbinsi rin naman ako. At I put it down, step back, ano ba talaga? Paano ko ba i-view ito? Ako personally, when I looked at it, studied it, dahil muli nga parehong sides ay may mga punto. And for me, as of now, to be honest, to be open, for me, as of now,
sabi nga, full disclosure, ay nakalin ako ngayon sa Lord's Day observance. Okay? As of now, as I consider yung mga arguments, as I consider yung mga present na mga ebidensya, ay nakalin ako sa Lord's Day observance. At isa sa mga pinaka-main reason kung paano ako na-push, paano ako humakbang patungo dito, ay kung ako sa inyo, ganon ako, depende sa binabasa ko, kaya ako humakbang dito, ay yung isa sa mga mahalagang rule when it comes to Bible interpretation. Analogia scriptura. Scripture interprets scripture. The clear interprets the unclear. The clear interprets the unclear. So merong unclear. Okay, paano itong fourth commandment, bahagi ng moral law, yun yung isa sa akin, ay dito nagkakaroon ng tug of war. Pero merong clear na sinabi ang bagong tipan. Okay? So doon kaya ako humakbang sa Lord's Day observance. So as I've said, merong 5 rason. We're going from least to greatest sa mga bagay ho na ito. And muli, hindi ito, kung ikaw ay nakalin doon sa Christian Sabbatarianism, no problem. Pareho pa rin tayong nag-hold sa Lord's Day. At pag tinignan mo, hindi nagkakaiba halos yung mga ginagawa. Liban na lang kung ito ay susubukan na ipilit sa loob ng church. Again, we can have a healthy, hopefully, we can have a healthy conversation with regards to this. So number 1, sa 5 reasons, Sabbath was never moved to the first day. Sabbath was never moved to the first day. As I view, tingnan ko yung mga materials, it is never moved. It was just assumed to be moved. Na nilipat ito ng first day. Many who hold to Christian Sabbatarianism are quick to mention that the 7-day observance of the Sabbath was moved to the first day of the week. Okay? Isa ho ito sa madalas, even sa mga confessions ng Westminster Confession of Faith at also ang London Baptist Confession of Faith, which is, basahin natin, ang sabi ng London Baptist Confession. So muli, ito yung typical na pinanghahawakan ng mga Reformed Baptist. Pag nakita niyo yung Reformed Baptist, higit sa malamang, they hold to the 1689. At isa ito, higit sa malamang, ay pinanghahawakan nila. Chapter 22, paragraph 7, as it is the law of nature that in general proportion of time God's appointment be set apart for the worship of God, so by His word in a positive moral and perpetual commandment binding all men in all ages, He has particularly appointed one day in 7 for a Sabbath to be kept holy unto Him. So muli, sana napansin niyo ho dyan, it is moral, perpetual, therefore binding upon all men. Okay? In all ages, kahit kailan pa, ito ay binding sa lahat ng tao. Appointed one day in 7 for rest, for Sabbath, to be kept holy unto Him, which from the beginning of the world to the resurrection of Christ was the last day of the week. Okay? Mula nung simula, nung nag-create ang Diyos, hanggang sa muling pagkabuhay ni Kristo, last day of the week, and from the resurrection of Christ was changed into the first day of the week. At ang nilagay ng mga verses diyan ay yung mga verses, isa yung binasa natin kanina sa Acts 20 na nagtipon ng first day of the week ang mga Kristiyano. At yung pang sa 1 Corinthians na upon the first day of the week, let every one of you lay in store. So ang assumption muli na nagtitipon ng mga mananampalataya tuwing first day of the week. And based on those texts alone, binase na, okay, from 7th, it was transferred to the first. Okay? First day of the week, which is called the Lord's Day, and is to be continued to the end of the world as a Christian Sabbath, the observation of the last day of the week being
abolished. So, inabolish daw yung last day observance, which is 7th day, at transfer ito sa first day at tinawag itong Christian Sabbath. Okay? Now, let's read. Isa sa mga mahabang articles na pinagbasihan ko at madalas kong binabalik-balikan sapagkat mahusay, maayos yung kanyang pagkakatrato sa bagay na ito. And si James Denison ay isang Christian Sabbatarian. Okay? Sabi niya, was the first day of the week instituted juro divino? Ayan, meron kayong matututunang Latin. Ano ibig sabihin ng jure divino? By divine law. Okay? Yung bang first day of the week ay ginawang Christian Sabbath by divine law, ibig sabihin, inutos ba ng Diyos? Meron bang commandment ang Diyos from 7th day ilipat sa first day? As the Christian Sabbath, the evidence of 1 Corinthians 16:1 upon the first day of the week, and 2, and Acts 20 verse 7, binasa natin kanina, when the believers gathered together, the first day of the week to break bread, was the strength as well as the weakness of the Puritan doctrine. Ito daw, dalawang talatang ito na malinaw na ang mga Kristiyano sa bagong tipan ay nagtitipon sa unang araw ng linggo is the strength. Doon nila kinukuha. Again, ang Westminster Confession, ang London Baptist Confession, doon kinuha na okay, from 7th day, nag-transfer sa first day. At ito yung text na ginagamit nila. It's the strength. Pero naging honest si James Denison, it is also the weakness. Bakit? That the early Christians gathered on the first day of the week was incontrovertible. Ibig sabihin, undeniable. Malinaw yun. But an explicit injunction for observing the first day of the week as the Christian Sabbath was absent from the New Testament. Okay? Siya ay Christian Sabbatarian, pero honest siya. Sabi niya, walang explicit, walang malinaw na pagtuturo na from 7th day tinransfer sa first day. Inassume na nag-transfer dahil nagtipon ng mga Kristiyano ng first day of the week. So, para sa akin, as I read, I stand dito sa first statement, Sabbath was never moved to the first day. Walang ebidensya. Important, not only that there is no explicit injunction for observing the first day of the week as the Christian Sabbath, but Luke, the writer of the book of Acts, continued to identify the 7th day as the Sabbath. Sa akin, ito sa mahalaga. Pag binasa natin ang book of Acts, if I remember correctly, 8 times minention ng Sabbath. Yung isa, para sa distansya, and then yung 7 ay para sa markahan, anong araw. Okay? So ang punto ito, Luke, the writer of the book of Acts, continued to identify the 7th day as the Sabbath. After the resurrection, okay, itong si Luke na Kristiyano, si Luke na kasama nila Apostol Pablo, nire-record niya, kailan pumunta si Pablo sa synagogue? Sabbath. Tinatawag pa rin niyang Sabbath ang 7th day. Acts 13 verse 14, but when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the what? On the Sabbath day and sat down. So tinatawag pa rin ito ni Luke. Okay? View pa rin ito na this is the Sabbath. It is the Sabbath day. Again, after the resurrection, ang Sabbath day pa rin ay the 7th day. Acts 16 verse 13, and on the Sabbath we went out of the city by a river where the prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither. Dito naligtas si Lydia. So Sabbath still pertaining to the 7th day. Acts 17 verse 2. Please take note, Acts 17. And Paul, as his manner was, went into them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of scriptures. So here is Luke, a Jewish believer, together with Paul, still identifying the 7th day as the Sabbath. And if you can remember, sa Acts chapter 20, anong sabi? Verse 7, the first day of the week.
nagtitipon ng mga Kristiyano, hindi niya tinawag na Sabbath ang first day of the week. But consistently, tinatawag ni Luke ang seventh day of the week as the Sabbath. Okay? So, again, Acts 18 verse 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. So muli, from a Jewish Christian, patuloy yung tinatawag ang seventh day. Kung ito nga ay lumipat na, patuloy yung tinatawag ang seventh day na Sabbath, and ang first day ay never na tinawag na Sabbath. This same Luke pointed out that the believers gathered at the first day of the week and not on the Sabbath. Hindi tinawag na Sabbath ang first day. Acts 20 verse 7, upon the first day of the week when the disciples came together. So there is that stark contrast. Kailan nagtitipon ng mga Hudyo? Sabbath. Sabbath. It is called the Sabbath. The seventh day is the Sabbath. At kailan nagtipon ng mga Kristiyano? The first day of the week. So, yes, seemingly it is the strength, but also it is a great weakness ng argument ng Christian Sabbatarianism. Because in the very text, sa book of Acts, consistently, ang Sabbath ay, ang seventh day ang tinatawag na Sabbath and never the first day. Christian Sabbatarianism argument, para hindi mahaba, CSA, the moral point of the fourth commandment is not the seventh day, but to have one day in a week. And again, they have a point. Ang moral na point daw ng fourth commandment ay hindi naman yung ikapitong araw, kung hindi one day in a week. So kahit anong araw, basta meron kang isa sa 7. Ayan, yun ang kanilang sinasabi. Well, there is truth in that. We agree. Merong idea na 1 in 7. 1 in 7 ay ilalaan sa pagsamba sa Panginoon, ilalaan sa pagpapahinga. But the fourth commandment clearly tied it to the seventh day. Exodus 20 verse 7, but the seventh day is the Sabbath. Okay, tinali ito ng Panginoon sa 7 araw. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Not just 1 in 7, but the 7th. So isa ito sa mga reason kung bakit ako personally ay humakbang patungo doon sa Lord's Day observance. Why? Because the Sabbath day was never moved to the first day. The first day of the week, iba yung Sabbath, iba yung first day of the week, it's the Lord's Day, pero hindi ito kailanman tinawag na Sabbath. The New Testament continued to identify the seventh day as the Sabbath, and there is no evidence that it was transferred or moved. Number 2, the loud silence in the apostles' teaching to the church about the Sabbath. Okay? So, alam ko, sinadya ko yan. Ang maingay na katahimikan ng pagtuturo ng mga apostol sa church patungkol sa Sabbath. It is well pointed out that argument from silence can go both directions. Again, pag nagbasa kayo from 2 camps, gagamitin noong mga Christian Sabbatarians ang argument for silence. Ginagamit din naman ng mga Lord's Day observants ang argument from silence. Sinasabi nila, well, silent ang Biblia, it means continue. Nag-continue ang Sabbath. Yun namang iba, is silent ang Biblia, hindi tinuro ng mga apostles, that means abolished ang Sabbath keeping. Well, consider natin. The Old Testament is very loud with regards to the observance of Sabbath. Maingay ang lumang tipan. Hindi tahimik ang lumang tipan pagdating sa issue ng Sabbath keeping. From Genesis to Malachi, the word Sabbath is used 77 times. From Genesis to Malachi, the word Sabbaths, plural, is used 35 times. At akita natin, hindi na natin babalikan ngayon, pero kung gaano kastrikto ang Diyos pagdating sa Sabbath keeping. Merong nag-break ng Sabbath, ano nangyari? Capital punishment. Okay? So hindi ito maliit na bagay. Exodus 31 verse 16, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath
throughout their generations for a perpetual covenant. Deuteronomy 5:12, keep the Sabbath day to sanctify it as the Lord thy God hath commanded thee. Isaiah 56 verse 4, for thus saith the Lord unto the eunuchs that keep my Sabbath and choose the things that please me and take hold of my covenant. So again, dito ay nandun yung pabor ng Panginoon even dun sa grupo ng mga tao na parang bang outcast, that they keep the Sabbath. They keep my Sabbath, sabi ng Panginoon. Nehemiah, ito maganda. Sa Nehemiah 13 verse 15, kinastigo ng Diyos ang mga Hudyo. Bakit? In those days saw I in Judah some treading winepress on the Sabbath. Ano ginagawa nila? Nagkakata sila ng ubos on the Sabbath and bringing in sheaves and lading asses and as also wine, grapes and figs and all manner of burdens which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. Business as usual sila on Sabbath day. And I testified against them in the day wherein they sold victuals. Nagbenta sila, I testify against them. Kalaban nila ako. Verse 16, there dwelt men in Tyre also therein, which brought fish and all manner of ware and sold on the Sabbath unto the children of Judah and in Jerusalem. Merong mga importers. At kailan sila nag-import? Kailan sila nagtinda? Sabbath. Then I contended with the nobles of Judah, and I said unto them, what evil thing is this that ye do and profane the Sabbath day? So again, this is hindi ang Diyos kundi si Nehemiah ay kinumpronta niya. Kinumpronta niya ang mga Hudyo na ito na it's business as usual during the Sabbath day. Again, ang punto, the Old Testament is replete. Puno ito ng mga reminders, warnings, and rebukes with regards to the keeping of the Sabbath. Ang lumang tipan ay paulit-ulit at puno ng mga paalala, babala, at mga pagsuway pagdating sa problema at sa issue ng pagkikip ng Sabat. So muli, maingay ang lumang tipan pagdating sa Sabbath keeping. Well, tanong, how about in the New Testament? Pagdating from Matthew hanggang Revelation, paano ito? The word Sabbath is mentioned 60 times. Oh, Brother Paul, 60 times. Yung word na Sabbaths, plural, wala. Brother Paul, kung nung Old Testament 77, nung New Testament 60, hindi ganong kalayo. Okay? Well, hold your horses. Ika nga. From Matthew to John, 50 times. Ilan na lang natira? 10 na lang. Still under the Old Testament economy. Ako nyo, pagdating sa bagong tipan, yung tinatawag nating New Testament books, ginamit ang word na Sabbath 60 times, and 50 out of 60 is from Matthew to John, which is karamihan nito, o lahat ito is under still the Old Testament economy hanggang nung napunit na yung telon doon sa templo. Hanggang nabuhay na muli ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay? So yes, it is expected. Big issue ang Sabbath at kinakastigo ni Jesus yung mga religious leaders na pinipilipit na yung Sabbath na nagiging burden na kaysa maging pahinga ay nagiging pahirap na sa mga tao. So kailangang iayos yung pag-oobserba nila ng Sabbath. So mula pagkabuhay ni Jesus, muling pagkabuhay ni Jesus, hanggang sa Revelation, meron na lang ginamit ito 10 times. 10 times. Sa Book of Acts, 9 times. And from the Book of Acts, from pagkatapos ng Book of Acts, sa lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo, ni Pedro, ni Juan, guess what? Sa mga churches, ilang beses binanggit ang Sabbath? 1 time. Sa Book of Acts, yung 9 times, 1 time ito ay description ng distance, and 8 times it is a time marker. Consider, no commands, explanations, reminders, nor rebuke
with regards to the keeping of the Sabbath to the Christian church. Mga kapatid, ang daming problema ng church at Corinth. Tama? From all angles, halos yung kanilang problema. But do we just assume that they were perfect in keeping the Sabbath? First day? Walang warning, walang pagtuturo, walang pagliliwanag, walang rebuke. In kontra sa Old Testament na ito ay paulit-ulit at matatalim at malalalim. Acts chapter 1 verse 12, isa ito sa mga panahon sa bagong tipan, binanggit ang Sabbath after the resurrection. Ang sabi, then returned they unto Jerusalem from a mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath's day journey. So muli, it's a description of distance. Ang Sabbath's day journey is at least 1.2 kilometers. Acts 13 verse 14, but when they departed from Perga, they came to Antioch at Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Muli, it's not about observing the Sabbath day, it's just saying na Sabbath day. Anong seventh day yun? Sinasabi lang ni Luke na on the Sabbath day, seventh day, pumasok sila doon sila Paul sa synagogue. Now, ang punto ito, if the fourth commandment, if the Sabbath law is binding to believers and is to continue to be a covenant sign even for spiritual Israel, then we could expect the apostles who were very well versed in the law of Sabbath, to teach it to the New Testament church, which is composed by many Gentiles who does not have the background knowledge about it. Kailangan nila sanang ipaliwanag. Kailangan sana lang ituro. Pero wala. Nakakabingi yung katahimikan ng katuruan, ng katuruan about the observance of Sabbath. Let's just assume na, nasa isip na nila, nagtitipon na sila. Anong gagawin? Anong bawal? Anong hindi pwede? Anong pwede sa Sabbath day? Kahit Christian Sabbath pa. Walang instruction para sa mga New Testament Christians. Again, in contrast sa mahigpit at madami at mabigat sa lumang tipan. Point, after the resurrection, there is no commands, no reminders, no teachings, nor rebukes with regards to Sabbath keeping for the life and duty of the church. So again, kung naalala niyo, itinignan natin ito sa number 3 dun sa article from Grace to You. The New Testament never commands Christians to observe the Sabbath. Number 7, when the apostles met at Jerusalem Council, Acts 15, they did not impose Sabbath keeping on the Gentile believers. Naalala, sinulatan nila, ito yung mga dapat yung gawin. Hindi kasama doon ng Sabbath keeping. Number 8, the Apostle Paul warned Gentiles about many different sins in his epistles, but breaking the Sabbath was never one of them. Pero sa lumang tipan, nahadol lagi, obserbahan niyo yung Sabbath, pero sa bagong tipan ay walang ganoon. Number 3, dito tayo matatapos ngayong umaga. Mas mabilis tayo sa inaasahan ko. Akala ko magtatagal. Number 3, Sabbath is a covenant sign with Israel. Okay? Ito ay nagbukod tangi. Out of the 10 commandments, 1 is a covenant sign. Not only a covenant sign, actually yung pang-apat nating rason is also a shadow. Okay? At kung kung gumagana ang inyong theological thinking caps, covenant signs and shadows, meron pa isang covenant sign na lumipas. Circumcision. And then ano nangyayari sa mga shadows pag dumating na yung katawan? Lumilipas din. So, ang fourth commandment, ang Sabbath law, is both a covenant sign and a shadow na may isa sa mga katangian ng sign and shadow ay nahandoon kapag dumating natapos na yung panahon nila ay lumilipas. Okay?
So, Sabbath is a covenant sign with Israel. Admittedly, one of the best arguments of Christian Sabbatarianism is that the Sabbath keeping is part of the moral law, the Ten Commandments. But Sabbath is not only a moral command, it is also a covenant sign. Hindi lang to moral command, it is also a covenant sign, Mosaic covenant sign. Exodus 31 verse 16, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. Exodus 31 verse 17, it is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days that the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested and was refreshed. It is to remind them of the God who created all things. Hindi lamang yun, Ezekiel 20 verse 12, moreover also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them. Ito yung magpapaalala sa kanila na ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang nagbukod sa kanila. That's the word sanctify, to set apart, to set holy, to choose. Ang Diyos ang pumili sa kanila out of all nations in the world. Ang Diyos ang pumili sa kanila, ang Diyos ang nagbukod tangi sa kanila, at isa sa mga sign nito ay yung Sabbath. Yung Sabbaths ng Panginoon. Deuteronomy chapter 5 verse 15, and remember that thou was a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath. So isa sa mga pinapaalala ng Sabbath is to remind them of the redeeming hand of God. Ang Diyos na nag-redeem sa kanila, ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Egypt. And yes, it is a picture na meron tayong bilang mga Kristiyano na pagkaalipin sa kasalanan, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo, as the picture shows na sinugo ng Diyos si Moses para iligtas ang bayang Israel sa pagkaalipin doon sa Ehipto. But again, therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Isa sa mga dahilan kaya nila kinikip ito ay para magpaalala sa kanila ng Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin doon sa Egypt. Important, as a covenant sign that signifies that a covenant was made, was made between two parties, namely God and Israel. Israel is expected to keep the sign faithfully. Okay? Yun yung kumbaga kasama doon sa kontrata. Niligtas ko kayo, ito gagawin nyo. Okay? Nilikha ko kayo, pinili ko kayo, ito ang gagawin nyo. At isa sa mga gagawin ng children of Israel is to keep the Sabbath. Point, like the sign of the Abrahamic covenant, which is circumcision, this covenant sign of the Mosaic covenant is not commanded to the Gentiles or to the church. Bakit hindi natin ginagawa ang circumcision as a covenant sign? Again, sasabihin nila, well, the church is spiritual Israel. Totoo, the church is spiritual Israel. Maliwanag yun sa Bible. We are the children of Abraham by faith. We are the people of God by faith. Okay? Nevertheless, does it carry na yung covenant sign ay dapat ding i-apply? Kung itatawid mo yung covenant sign ng Sabbath keeping, bakit hindi natin itawid yung covenant sign ng pangalan nito? Circumcision. We're Israel. So, muli, ibig sabihin merong hangganan yung covenant sign. At nasaan yung hangganan? Sa nation Israel. No people outside of Israel is reprimanded for not keeping the Sabbath. Ito nga yung, number 5 sa GTY article. Nowhere in the Old Testament are the Gentile nations commanded to observe the Sabbath or condemned for failing to do so. Okay?
for example, yung Sodom at Gomorrah, kinondemn ng Panginoon. Why? Because of their immorality. At ang sabi ng salita ng Panginoong, utos ng Diyos, thou shalt not commit adultery, at sa ilalim noon ay hindi lang basta extramarital sexual relationships, but all immorality. So nahandun na yung command, pero walang kinakastigo o walang kanastigo ang Diyos na mga hintil because of not keeping the Sabbath. Wala. So no people outside of Israel, napaka-localized ng commandment pagdating sa Sabbath keeping. Yes, it is part of the moral law. Okay? Sabi ko nga sa inyo, yun yung, sa akin personally, yun yung isang naghahatak sa akin pabalik sa Christian Sabbatarianism tuwing kino-consider ko. Nevertheless, narito yung ilang mga, para sa akin, malilinaw na mga bagay at naging rason kung bakit I stand on the Lord's Day observance. Note, one may still be circumcised, but not as an obedience to the command, nor can it be required of all believers. Pwedeng magpatuli, pero hindi pwedeng i-command. The same is true with Sabbath law. One may still observe a seventh-day Sabbath, but not as a covenant sign, and it cannot be required to be followed by all believers. Remember, sabi ni Pablo sa Romans 14, one steameth one day, the other steameth all days alike. Okay? So, gusto mong ibukod tangi ang Sabbath? Sige. Pero wag mong i-impose doon sa hindi o ayaw. To do so is to impose upon the church what the apostles did not. Okay? Hindi, wala tayong ebidensya, muli babalik ako doon. Hindi inimpose, hindi tinuro, hindi sinabi ng mga apostol na okay, covenant sign natin to sa Panginoon bilang quote-unquote spiritual Israel at kailangan nating observe ang Lord's Day, first day as our Sabbath. Wala tayong ganong details from the scriptures. Anong meron tayo sa Romans 14 verse 5? One man esteemeth one day above another. Another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. Verse 6, he that regarded the day regarded unto the Lord, and he that regarded not the day to the Lord, he did not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, and he that giveth thanks to God, for he giveth thanks to God, and he that eateth not to the Lord, he eateth not, and giveth thanks to God. Halimbawa, vegetarian ka, talagang vegetarian ka, okay. Pero wag mo itong i-impose bilang spiritual law or legalistic law sa mga Kristiyano. Hindi. So sana makita natin na pagdating sa kinuha natin ito, pag halimbawa lang sumakay tayo doon sa bandwagon ng okay, tumawid from 7-day naging first day ang Christian Sabbath. Meron tayong itatanging araw. Hindi to optional. Okay? At merong mga restrictions na kasama ito. But again, andun yung napakalaking maliwanag, na legit na tanong, bakit walang katuruan ng mga apostol patungkol dito? Yung mga restrictions. Yun lang bang pangalan nito? Yun lang bang term ang tumawid? Or yung iba, ang ginagawa ng ibang mga Christian Sabbatarians, lalo na yung mahigpit, they go back to the Old Testament and yung mga restrictions sa Old Testament. Ngayon, ang pwede nga lang daw as yung sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, work of piety, work of necessity, and work of mercy. And then yung pagsambang sama-sama at yung mga ginagawa natin sa gawain ng pagsamba. Meron talaga, as I read, meron talagang pleasure, activities of pleasure
Hindi ka pwedeng mag-mall ng Lord's Day. Yung iba, hindi pwedeng pumunta sa restaurant ng Lord's Day. It's not a day for pleasure. It's a day for rest and for spiritual exercises or activities para ituon ang sarili sa Panginoon. So, naglalagay sila ng mga bagay na ganon sa mga mananampalataya. Muli, which I'm very careful. Why? Because we might end up being like the Pharisees na maglalagay tayo ng mga pabigat o restrictions na wala tayong sa New Testament. So muli, ilan lang ito. At sabi ko nga ho sa inyo, medyo siguro babaguhin ko ito, hindi ito 5, dapat 6 ito. Meron pang 3, Lord willing next Sunday. Pero I hope ay nakikita niyo kung bakit, ano yung rason. Muli, kung kayo ay convinced otherwise, pag-usapan natin, magkapatid pa rin tayo, magkakasama pa rin tayo sa iisang church. Nevertheless, andito ako sa ngayon sa issue na ito. Meron ho ba may tanong? Pakitay lang po yung mic. Hello. Good morning po sa lahat. Morning po. Bilang tunay na Kristiyano, ang tanong ko lagi tungkol sa isang bagay, ano kalooban ng Diyos? Malinaw kasi sabi ng Panginoon bago siya makyat sa langit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So lahat ng kalooban ng Panginoon tinagubilin sa mga apostol na iturong lahat. Alam natin walang apostol na nagturo. So this is very much parallel sa ikapo. Walang apostol na nagturo ng ikapo. Paano susunod yung mga Gentiles? Kahit voluntary tithing, hindi magagawa ng mga Gentiles. Ano ba yung tithes na yan? Ano ba yung sabat na yan? Sandata ba yan? Pagkain ba yan? Damit ba yan? So I can say in the name of God with all accountability na hindi kalooban ng Diyos na ipatupad itong sabat na ito sa mga Kristiyano. Dahil hindi itinuro ng mga apostol, how will they obey if they do not know? At kung kalooban ng Diyos, napakalaking kasalanan o pagkukulang ng mga apostol. Ba't din nila itinuro? So ganoon din yung tithing. How will these Gentiles, even from the bottom of their heart, sundin? Halimbawa na, willingly, gusto nilang mag-tithes. Ano ba yung tithes na yan? Hindi itinuro ng mga apostol. Siguro, yung mga yung mga Israelites na converts, naging Kristiyano, kung gusto nilang magbigay ng tithes, pwede siguro, dahil meron silang knowledge from the past administration. Pero dahil hindi nga itinuro ng mga apostol, malinaw sa akin ang kalooban ng Diyos. Hindi niya kalooban na ang tithes ay ipatupad sa mga believers, sa mga Kristiyano. Ganon din yung Sabbath from the Old Testament, surely, hindi kalooban ng Diyos na ipatupad sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. How will they obey? Hindi nga, never heard. Hindi binanggit man lang ng mga apostol na ganito ang dapat. Walang ebidensya na kalooban ng Diyos sa New Testament ay ipatupad yung previous teachings sa Israel. Okay. Thank you very much po. Again, yes, nakikita ho natin yung punto. That's why sinabi nga ho natin, yun yung point number 2 natin kanina na pagdating sa the loud silence of the apostles' teaching to the church about the Sabbath. So may maingay na kawalan ng pagtuturo ng mga apostol patungkol sa bagay na ito. Nevertheless, we still do recognize na ang isa sa mga
malaking bigat ay yung ito ay part ng moral law. Ito ay part ng moral law which is written in the hearts of men. Romans chapter 2. Nakasulat ang moral law sa hearts of men. At ang argument is, ang tanong ay, well, yung bang nakasulat sa hearts of men ay 9 lang at hindi 10. So may mga ano ho na yun na kailangan ding i-considera. Nevertheless, bibigyan natin ng pansin ho yun, but still, para nga ho sa akin, again, I hope convinced tayo. Kung hindi man, pwede natin pag-usapan, upuan natin, but still, yung ang sinabi ho ni Brother Boy ay totoo. Merong absence nito. Ang nangyari, inassume lang dahil nagtipon ang mga Kristiyano ng first day, inassume na ito na yung Sabbath para sa mga mananampalataya. Para sa akin, bakit ko i-assume yun kung ang Sabbath ay covenant sign na ano sa Israel only and also a shadow na lilipas pag dumating na yung katawan, bakit ko i-assume na ito ay tumawid na meron lang ano ba ang tama? Meron lang edition na nangyari. Inedit lang na from 7th na naging first day. At muli nga ho, consistent ang New Testament, hindi tinawag na Sabbath ang first day. Lagi ang Sabbath ay 7th day. Maging sa Book of Acts written by Luke who is a Jewish Christian. Thank you po, Sister Marica. Good morning po. Gusto ko lang po munang ilinawin po. Yung tama po ba? Yung fourth commandment is Sabbath. Yun po yung shadow, and then pagdating shadow in the Old Testament, pagdating sa New Testament, the body is Christ. So lipas na po. Tama po yung pagkaintindi ko nun. Yun yung sa pagbinasa natin ng Hebrews chapter 3 and chapter 4, and also hindi lang yun, yung Colossians chapter 2 which is which is yung point number 5 ho natin na hindi natin inabutan ngayon. Ang sabi ni, basahin na lang natin kung pwede ho sa screen. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Colossians chapter 2 verse number 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holy day, or the new moon, or of the Sabbath days. Take note, let no man judge you of the Sabbath days. Verse 17, which are, yung mga binanggit, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. So ang lengguwahe ni Pablo dito ay again, even yung ilang Christian Sabbatarians, maggaganon-ganon sila pero agree sila. Yes, ang pinakinggan ko yung lecture ni Jim Renihan na yes, ang sinasabi ni Pablo dito na itong mga Jewish observance of days na ito, merong yearly holiday, merong monthly new moon, and merong weekly Sabbath days and yung special Sabbaths. Lahat ng yan fulfilled na in Christ at hindi na tayo nasa ilalim nito. So, bali po, sinabi rin naman po ng Panginoon, siya yung Lord ng Sabbath. Tama po. Ang question ko po dun is, can we, safely say na itong Lord ng Sabbath na nagsabi rin po na i-remember siya. And since ginagawa po yun ng mga apostol, nakikita-kita, naglo-Lord's Supper, na ginagawa rin ho natin tuwing Lord's Day observance, yun na lang po yung tatawagin ko. Can we safely say po na hindi tayo nagkakasala sa tuwing hindi tayo nag-gather together and then inaalala yung Lord ng Sabbath po? Pakiulit po, pakiulit. Ito pong Lord ng Sabbath, which is Christ, na nagsabi na alalahanin siya, not really pertaining to Sunday, but ayun po yung madalas na appointed day natin to gather together. So, dun po tayo madalas nag-gather and then nagbe-breaking of bread, and also dun din po yung araw na inaalala natin yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang question ko po is, tuwing ho ba hindi tayo
nakikigather together. On that day, nagkakasala ho ba tayo or hindi na ho ba tayo nagkakasala since hindi na tayo bound nung Sabbath day and more on ano na po tayo, Lord's Day observance. Okay, thank you very much. A very good and a practical answer. I would answer it with a yes, na nagkakasala ang Kristiyano na knowingly ay hindi pinababayaan niya ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Dahil ito ay maliwanag na kalooban ng Diyos, Hebrews chapter 10, ang sabi niya, huwag pababayaan ang ating pagtitipon. Ibig sabihin, it is still assumed na mga Kristiyano ay nagtitipon. It is the practice, it is the life of the believers na every first day of the week ay nahandoon yung pagtitipon. At kung ito ay muli pinababayaan, nandun yung mahalagang term. Ibig sabihin, consciously, they make the choice, pwede silang nandito, pero pinili nila, ayoko, hindi ako pupunta. Pwede nilang gawan ng paraan, pero pinili nilang wag, ay nagkakasala sila sa Panginoon pagdating sa bagay na yon. Dahil ang buhay Kristiyano, as we have studied sa Romans chapter 12, ay hindi mo maihiwalay sa buhay ng church. Hindi yun maihiwalay sa fellowship ng iglesia. You cannot faithfully live the Christian life apart from the church. Hindi po pwede, hindi ito ay hiwalay sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So I would answer that with a yes. Now, doon naman sa sinabi na yes, He is the Lord of the Sabbath, particularly sa context na yun, ay ang tinapakita ni Kristo ay He is sovereign. Hindi siya under ng Sabbath, He is over the Sabbath. And therefore, hindi yung mga religious leaders ang magdidikta, kung hindi siya ang magdidikta kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin sa Sabbath. So, thank you po. Question? Ay, si Brother Lance po muna. Si Brother Lance po muna. Ay, nauna po si Brother. Meron lang po akong lilinawin kung tulad niya nung na-observe natin yung Sabbath ay sa pag-attend natin ng Sunday, diba, first day of the week. Yung binanggit ni Brother Boy, katulad niya nung offering or tithes and offering, kaugnay din ba ito dun sa Sabbath day na kung saan yung present natin, nyari, ang pagkakaloob, di ba, 2 Corinthians 9:7, masaya mong ibinibigay yung 10%, sa 100%, di ba, 10%. Ganoon naman tayo sa 7th day. Kailangan, hindi naman parang di ba, obligasyon yung tithes and offering, kundi talagang ito ay ibigay natin. Alam natin na ang Panginoon ay hindi niya kailangan ng pera, pero kailangan ng gawain. Ibibigay talaga natin yung ating tithes. Ganoon din ba sa paglilingkod? May kaugnayan din ba ito doon sa ating stand na ang unang araw ng unang araw ng 7 araw na kung saan tayo ay magtitipon, ito rin ba ay kailangan nating halimbawa tulad ng sa pagbibigay na 10%, di ba? Binibigay natin yung tithes natin, nabanggit naman ni Brother Boy. Tayo naman, sa pagbibigay naman ng araw, yung pag-attend sa church, parang iuugnay natin na gano'n. Kabahagi din ba ito dun sa pagkakaloob natin at sa pag-attend natin ng pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano sa araw ng linggo? Hindi ko sigurado kung natukuyan ko. Liwanagin ko lang tayo ay nakatayo sa katotohanan. Ang tithes ay hindi obligasyon. Hindi inutos ng Diyos sa iglesia magbigay ng ikasampu, whether gross or net ng iyong income, ay hindi obligasyon. Now, gusto mo, do so. Okay? Pero ang obligasyon ng mananampalataya, may obligasyon tayo na magtulungan sa isa't isa, may obligasyon tayong suportahan ng mga manggagawa, may obligasyon tayong suportahan ng gawain, may obligasyon tayo na sabi kanina, magministeryo sa isa't isa sa papaano mang paraan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, even with our material resources. So may obligasyon ng mga mananampalataya, pero ang hindi natin tinuturo ay yung
yung sistema ng ikapo, which is 10%, na merong dahilan sa lumang tipa, wala na tayong time para discuss lahat yon, ay ipapatupad sa iglesia. That is not the case. Now, kung gusto mong gawin yon, na magbigay ka ng 10%, gusto mong gawing practice yon sa iyong sarili, do so. Pero wala akong, bilang pastor sa New Testament Church, wala akong karapatan na i-impose ito sa mga mananampalataya sapagkat hindi ito inutos ng Diyos sa iglesia. Now, doon actually pupunta pa rin yung lesson natin. Yes, it is part of the moral law. Kung part ng moral law, ang i-recognize is yung 1 out of 7, doon pa rin with relation sa question ni Sister Marica kanina, ay meron pa rin tayong obligasyon na maglaan ng panahon sa Panginoon. Pero hindi ko siya tatawaging Sabbath. It's the Lord's Day. Dahil hindi inobserve ng mga New Testament Christian yung Sabbath, kung hindi it's the Lord's Day, itong first day of the week, sila ay titipon. So in effect, sabi nga nung kausap kong pastor, sila, yun namang mga Lord's Day observers, meron din naman silang 1 in 7 . Yes, that is true. So in effect, natutupad pa rin, nagagawa pa rin natin yung fourth commandment, the moral side, pero hindi yung sign, covenant sign and shadow. Hindi na yun. Hindi yung moral side nito, which is giving 1 day out of 7 sa Panginoon. At naglalaan tayo ng pagsamba sa Kanya. At pagpapahinga rin naman. Hindi ko alam kung nasaktuhan, pero Okay na po yan. Verboy? Ayaw kong magkulang, kailangan kong banggitin. Kasi kasama doon sa kanilang pag-gather together sa first day, yung breaking of bread. Nagkukulang tayo kung sa pag-gather together, hindi natin ginagawa yung breaking of bread. As I've said, ewan ko kung sinong present dito na naalala niyo, sinabi ko na ho yun, ay isa ho yun sa medyo matagal-tagal ko nang kinukonsidera, pinag-aaralan, binibigyan pansin na yung weekly observance ng Lord's Supper. And magandang paglaanan pa natin as a church, ay paglaanan natin ng kaisipan ng bagay ito. I've heard, hindi ko pa nakilala yung pastor o yung mga members, but I've heard na mayroong mga churches na talagang weekly ay ginagawa nila ang Lord's Supper, and it seems to be na yun yung practice na makikita natin sa New Testament. So, pupray natin at bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa bagay na ito, and it's a large leap mula sa dating 3 times a year, naging 4 times a year, naging 6 times a year. Kung gagawin natin na ngayon naging 12 times pala, ay kung gagawin natin na every week, I think it's also a good thing, a good step. So pag anuhan pa ho natin bilang isang church. Po. Thank you very much po. And Brother Daryl, siguro last na ho ito. Good morning po. Good morning po. Ginamit niyo po kanina na isa sa mga reasons or argument yung argument against sa silence ng pagbanggit ng Sabbath, which is tama naman po. Ang tanong ko ron, ang iniisip ko doon ay pwede rin naman po yung magamit against dun sa Lord's Day observance. As far as I understand, as far as I know, walang prescriptive na inutos. Makikita na yun nga, prescriptive yung pag-worship, pag-gather ng first day of the week. Ginamit lang siya sa descriptive, sa historical accounts ng scripture kung saan yun na yung pinapractice ng mga apostles. Pero yun nga po, tulad na sa mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, magkaiba yung
pag-handle natin sa dalawa, sa descriptive and prescriptive. May mga bagay na dinescribe na pinapractice din naman ng mga apostles pero hindi na natin pinapractice sa panahon natin ngayon. So, ang main question ko po talaga is, given na walang prescriptive na mag-gather ng first day of the week, nandun lang siya sa descriptive, saan natin itutungtong yung command na dapat mag-gather tayo, mag-worship, whether first day, of course, first day of the week. Saan natin yun na lang, doon na lang para mas malinaw. Saan natin itutungtong yung command na dapat nag-gather tayo? Kasi kung wala, pwede pala siyang pabayaan ng mga mananampalataya since there is no such command. Okay, so thank you very much. A very, again, practical question and mga questions na kailangan natin talagang i-deal with. Dahil totoo naman na yes, ang meron sa lumang tipan is a clear, very heavy prescription ng Sabbath keeping. And no choice ang mga Hudyo, kailangan nilang patupad yun. Now, pagdating sa bagong tipan, yes, absent ang prescription ng Sabbath keeping sa New Testament Church. At the same time, absent din naman ng prescription, positive, clear prescription ng first day gathering. Totoo si David de Bardaril, ang meron tayo is descriptive. Didi-describe. Pag ano ang ginagawa ng mga Kristiyano, pag tinanong mo ang New Testament, ang ginagawa ng mga Kristiyano, first day of the week, nagtitipon sila. Pero walang, thou shalt gather together at the first day of the week. Kagaya na ang clear na Sabbath. And yun yung isa sa mga arguments ng Christian Sabbatarianism na itong pag-gather is very sacred and very holy. Gathering, it is a holy convocation. Why? Because it is the Christian Sabbath. Pero nahandun nga na walang clear prescription. Saan natin ito itutungtong? Muli, as I read muli description ng buhay ng mga Kristiyano, and I think it's a good example to follow. Pangalawa, as we have said nga ulit, it is sa Acts 20 verse 7 nung sinabi, when the disciples come together to break bread, yun yung kanilang custom. Pangatlo, sa Gospels ay nahandoon, and hindi, I believe, hindi aksidente, do walang tuwirang pagkukonekta, pero hindi aksidente na all of the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ay binigyan diin na si Kristo ay nabuhay muli on the first day of the week. First day of the week. Lagi, doon sa four Gospels, doon yung mga first day of the week. It's almost unavoidable na ito ay mai-connect kung bakit nagtitipon ng mga mananampalataya on the first day of the week. And then, papasok din ho sa sa Hebrews chapter 3 and chapter 4, ang rest na binabanggit doon ay, again, it's not the physical rest, but rather the spiritual salvation rest, and we enter it through the Lord Jesus Christ by faith. So we rest in Christ. Our rest is in Christ, and it is one, and it is na ito ay naging paano bang tamang salita? It is anong tamang salita? Hindi lang nung namatay siya, kundi nung muling nabuhay siya. Our salvation is completed in a sense, pero hindi pa naman complete. We are still looking forward, but it is paid for and completed when He rose from the dead, and that is where we won our rest. So, yes, I think mas do hindi siya sa ngayon sa akin, hindi siya ganun ka-solid as I want it to be, pero it's more on yun yung practice ng mga mananampalataya na makikita natin sa bagong tipan. At hindi yung first day. At muli, I will stand still doon sa sinabi ho natin kanina na ang Sabbath is never moved. Ang laging tinatawag na Sabbath is the seventh day. Even in the book of Acts, ang Sabbath ay yung seventh day. And then merong first day of the week. So sa ngayon, handun ako sa ano po.
So, hindi siya ganun katibay, kagaya nung gusto natin, pero I think ay sasapat sa atin na ito yung nakita nating ginawa ng mga mananampalataya. Ito ay good, sabi nga nila, if it is good enough for Paul na handun si Pablo, and nag-gather siya kasama ng mga mananampalataya, and it's good enough for me. And it is not as sturdy as it should be. Nevertheless, ay nandun yung it is assumed, muli, last na, it is assumed ng Biblia na nag-gather ang mga Kristiyano. Yun yung assumption. So therefore, hindi option na hindi ako makikigather. Yun yung hindi option. Okay? So hindi option sa Kristiyano ang hindi magagather. Now, ang tanong is kailan ang meron tayo, at ang sabi pa nga ng Hebrews, huwag pababayaan, at ang meron tayo example sa Bible is the first day of the week. Kung wala na, sabi ko nga pala, doon na tayo matatapos. Let's pray. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya at katapatan mo. Salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, as we traverse this issue. And help us to be gracious and loving, maaaring sa mga kapatiran namin with differing beliefs and views sa mga bagay na ito. Nawa, magkaisa kami na bilang mga mananampalataya na yung tinubos, na purihin ka sa unang araw ng linggo na kung saan ikaw ay muling nabuhay. Ingatan mo kami, maging aming pag-fellowship, ang biyayang pagsasaluhan ay aming pinagpapasalamat namin sa iyo. Pagpalain mo po ito para sa amin. Sa ngalan ni Jesus na po amin dalangin. Amen. Balik po tayo after 10 minutes.